training. Kung klaro niyo po na naririnig ang aking audio sa ngayon, paki-chat naman po ang salitang clear para malaman natin kung naririnig niyo po kami ng maayos. Sige, once again, welcome po sa ating mga participants from Tabuk City. Kung klaro niyo po na naririnig ang aking audio sa ngayon, paki-chat po sa ating chat box ang salitang clear. Yan, sige. How about the others po? Meron po tayo dito ngayong 33 participants. So, yung iba hindi pa nakapasok, but nevertheless, meron pa naman po tayong ibang schedule kung sakali na hindi maka-attend yung iba. Pero ngayon, sa mga nandito po, para ma-check po muna namin kung naka-standby ba kayo at nakikinig ng maayos, paki-chat naman po ang salitang clear sa atin pong chat box. Also, reminder na din po, paki-stop lang po muna ang inyong mga video kasi matakaw po ito sa data at yung iba po natin ditong mga kasamahan, for sure ay naka-mobile data lang po kaya mabilis pong maubos yung kanilang load kapag yung iba po sa inyo ay mag-turn on po ng kanilang mga camera. So sa ngayon, paki-turn off lang po muna kasi yung kailangan lang po natin dito ay ang audio po ninyo. Mahalaga na makapag-join po kayo ng inyong mga audio kahit wala na po muna ang video or camera. Ayan, sige. Madami na po nag-chat ng salitang clear. Ayan, sige. Clear na po kay Grace Fernandez, kay Reynaldo Tolino. Yan. At sa marami pang iba na nakapag-chat na. At para naman po sa ating attendance, paki-chat naman po ang inyong buong pangalan. Full name tsaka city kasi baka meron tayong ditong mga nakapasok na attendees na hindi naman po from Tabuk. So para ma-acknowledge namin kayo properly at ma-take note po namin ang inyong mga attendance, paki-chat po ang inyong buong pangalan or full name, tsaka city po kung saang city man po kayo nanggaling. Again, para po sa ating attendance, paki-chat po ang inyong buong pangalan or full name, tsaka city. Kasi yung iba po dito na nakapag-join ay hindi po naka-name sa kanilang pangalan ang kanilang device. So hindi po namin kayo ma-acknowledge properly at hindi po namin matitake note ang inyong mga attendance kasi meron po dito yung pangalan po ng device nila ay Samsung SM-A127F. Ayan, kung sino ka man po, paki-chat naman po ang iyong full name. Kay Realme C2, ayan. Oppo CPH 2022 at 2203. Ayan, kung sino man po, paki-chat naman po ang yung full name kay iPhone at kay Ann. Ann lang talaga yung pangalan niya. Paki-chat po again ang inyong full name tsaka city para ma-take note po ng admin ang inyong pong mga attendance. Habang naghihintay po tayo sa chat ng iba, kaunting reminder na din po. Kung meron na po kayong mga ginagawa sa ngayon, paki-pause po muna at ibigay po natin ang inyong full attention dito po sa ating training. Mahalaga na makapag-take down notes din po kayo ng mga pag-uusapan natin ngayon para mamaya kung meron po kayong mga questions or clarifications ay masagot po natin ng maayos. Okay? Sige. Habang naghihintay po tayo sa chat ng iba, yan, welcome po natin isa-isa. Welcome po kay Miss Annalyn Adon, kay Mr. Jomar Ampid, kay Mr. Reynaldo Tolino, kay Miss Lucky Joy Guevara, kay Miss Weldeline Mawig. Ayan, welcome po. Kay Miss Emilia Paot, kay Miss Arcelita Gerani Pontevedra. From Negros Occidental. So may nakapasok po dito na attendee from Negros Occidental. Okay. Yung name po is si Miss Arcelita Hirane. Yan. From Pontevedra, Negros Occidental. Okay. Welcome naman po kay Miss Maybel Balungay from Tabuk City. At halos po ng attendees natin dito ay from Tabuk City, Kalinga. Yan. Kung ready na po kayo na makinig sa ating online sales training, paki-chat naman po ang salitang ready para malaman po natin kung ang lahat ay nakaprepare na. Again, pause po muna natin ang ating ibang activities na ginagawa sa ngayon at ibigay po natin ang ating full attention dito po sa ating online sales training.
At paki-ready na din po ang inyong mga panulat, take down notes, papel or ballpen man po yan. Mahalaga na makapag-take down notes po tayo para syempre, ma-take note po natin ang mga important details na pag-uusapan natin ngayon. At kung meron kayong mga tanong mamaya, sasagutin po natin yan. Ayan, marami na po nag-chat ng ready. Sige, saglit lang po. Alright, sige po. Once again, magandang hapon po sa ating lahat and welcome po sa ating online sales training, no? Una sa lahat, binabati ko po ng magandang araw yung lahat po nating participants na nakikinig sa ating orientation ngayong araw from Luzon, papunta Visayas and papunta sa Mindanao, particularly from Alaminos, Ilocos, La Union, NCR, Metro Manila, sa Zamboanga and sa iba't ibang pa pong area na nagkaroon na po tayo ng launching ng Project Hope sa inyo pong lugar. Ngayon mga kasama, ang purpose po kung bakit meron po tayong ganitong trainings or ganitong orientation kasi gusto po natin na ma-emphasize sa lahat na bilang mga beneficiaries ng Project Hope and bilang mga entrepreneurs na magsisimula ng inyo pong sariling negosyo, kailangan nasa tamang direksyon po tayo. Okay? I hope na klaro po yun sa lahat ha. Gusto ko rin i-emphasize sa inyo kung ano ba yung ibang mga dahilan or ano yung iba't ibang mga dahilan kung bakit kailangan nyo pong bigyan ng panahon yung atin pong negosyo and hindi nyo po i-take for granted yung ganito pong opportunity. Alam nyo kasi mga kasama, no, siguro karamihan naman sa atin dito kaya tayo umattend dito sa ating training and siguro naging beneficiary tayo, pumasok tayo sa livelihood program na binigay po na sa atin ng atin pong mga ng atin pong mga government officials kasi sa part po natin, naghahanap po tayo ng extra income. Ngayon mga kasama, you are very fortunate kasi dito po sa Project Hope, malay ninyo, baka ito na yung opportunity na hinahanap po natin. Unang-una sa lahat, kung naaalala ninyo sa atin pong launching, wala na po kayong problema sa capital, sa warehouse, and sa iba pa pong mga bagay. So, napakadaling business, no? Yung gagawin po natin dito sa Project Hope. Hindi namin sinasabi na magiging successful ka within 24 hours and hindi ko rin sinasabi na magiging successful yung lahat no, ng andito. Kasi yung result ay yung success na inaasam nating lahat, nakadepende pa rin po yun sa magiging performance and sa magiging effort ng bawat isa. Kami dito po sa Project Hope, handa po kaming tulungan kayo, handa po kaming bigyan kayo ng opportunities, pero siyempre, yung lahat ng mga ituturo namin para maging successful ka ay kailangan mo yung sundin. Kasi ito mga kasama, no, bago lang tayo magsimula sa ating actual na discussion. Magkaroon muna ako ng counting sharing sa inyo, no. Siguro naman marami naman kayong kilalang mga mga taong successful. Sila Henry C, yung mga mayaman dito sa Pilipinas, Go Kong Wei, may-ari ng Robinsons, si Ayala, and marami pa pong iba. Ngayon po mga kasama, ano yung isang positive na makikita nyo po sa kanila? Di syempre, yung kanila pong resulta. Okay? Naging successful sila. That is a very inspiring na story and kumbaga effort sa end po nila. Ngayon po mga kasama, gusto ko ma-realize ninyo na bago naging successful yung mga tao na yon dito sa Pilipinas and sa buong mundo,
bago po sila naging successful, meron po silang mga iba't ibang steps na pinagdaanan. So ano yon? Marami. Okay, marami. Sabi nga po namin dito po sa pagdinegosyo natin, yes, mahirap po siya. Pero yung lahat po ng sakripisyo and lahat po ng effort na gagawin ninyo ay magiging worth it. Pero eto tandaan po ninyo mga kasama, kahit sabihin pa natin nag-effort ka, nag-antay ka, nagsakripisyo ka, pero kung mali naman, okay, mali naman yung effort na ginagawa mo and mali naman yung steps na sinusunod mo, wala po tayong ma-achieve. I hope na klaro po yun sa lahat mga kasama, no? Kung bakit meron po tayong mga trainings, mga seminars kagaya po ninyo. Gusto kasi namin na bago po kayo mag-start bilang mga entrepreneurs dito po sa Project Hope, iisa po yung vision and iisa po yung mindset po natin towards business. Okay? Ayaw po namin na hindi kayo magkaroon ng resulta. Kaya po tayo nagbigay ng free livelihood program in a form of business sa inyo na mga beneficiaries kasi gusto po namin, gusto po ni Mayor, gusto po ni Councilor na maging successful yung ganito pong proyekto na inilunsad po natin sa inyo pong lugar. Okay? Sige po, kung nakahanda na po tayong makinig sa ating orientation proper, pakitype naman po ako ng salitang handa na. Ayan. Sige, para ano po natin, simulan no yung atin pong orientation proper and yung mga bagay na kailangan nyo pong malaman ngayong hapon. Alright, sige po. Ayan, marami ako nakikita nag-chat ng handa na. Ngayong araw mga kasama, meron tayong 5 na importante sa atin pong mga agenda, no? Unang-una sa lahat, meron po tayo pag-uusapan na different customers, kung ano ba yung mga customers na makakasalamuhan ninyo sa pagdinegosyo. Pangalawa, tuturo din namin sa inyo yung napakadaling ordering process natin kung sakali na meron na po kayong mga customers. Tapos, i-discuss naman po natin yung ating weekly business report kung saan ang purpose po nito para ma-monitor po natin weekly yung inyo pong performance and mabigyan po natin ng kaakibat na mga solutions and mga steps no na kailangan mong gawin para mapa-improve pa yung iyo pong negosyo. And pang-apat, yung pinaka-importante na na bagay sa lahat, yung atin pong needs. And pang-5 naman is yung iba pa pong mga reminders na kailangan nyo pa pong tandaan. Okay? So sige po mga kasama, please be ready yung inyo pong full time and attention dito po sa ating orientation video. Hello at magandang araw po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng ating pong sales training video. Sa oras po na ito, meron po tayong importanteng pag-aaralan na makakatulong po sa inyo kung papaano po yung tamang mga gagawin bilang mga franchisers dito po sa Project Hope. Dito po sa orientation natin ngayong gabi, meron po tayong 5 topic na pag-uusapan. Una, ano po ba ang Project Hope? Pangalawa, ano ang CCB? Pangatlo, saan ka maghahanap ng customers? Pang-apat, yung 4 na type ng mga customers. And yung pang-5, kung ano yung advantage ng cashback card versus sa cashback voucher. Ngayon, para sa una po nating topic, ano po ba ang Project Hope? Ang Project Hope ay isang e-commerce social enterprise na nagsimula po noong 2020. Naniniwala ang Project Hope na e-commerce and online shopping ang future ng retail dito po sa Pilipinas. Mission ng Project Hope na makapagbigay tayo ng libre
legitimate, and long-term na negosyo sa lahat ng ating mga beneficiaries. Gamit ang e-commerce platform at yung online shopping, gusto po namin na makatulong siyempre sa mga ordinaryong Pilipino na magkaroon ng extra income bawat buwan. Ngayon, bilang recipient ng Project Hope, wala kang kailangang alalahanin sa capital, sa warehousing, delivery, at monitoring ng stocks. Ang tanging gagawin mo na lang ay sipagan ang paghahanap ng customers na bibili sa'yo. Di ba ang dali lang? The best part sa lahat ay libre ang negosyo sa Project Hope. Wala po kayong babayaran kasi ito po ay tulong na ibibigay po natin sa inyo ng mga beneficiaries. Ngayon, ano naman po ang CCB? Ang CCB naman ay ang ating system provider, kung saan lahat po kayo ng mga beneficiaries po natin ay magkakaroon ng sarili po ninyong online store. Ibig sabihin, sa part mo, hindi ka na mahihirapan na magbenta ng mga products online. Isang advantage kung bakit magandang gamitin ang CCB kaysa ibang e-commerce platform dahil mas mabilis ng 90% ang delivery sa mga produkto kasi they support local businesses. Ano naman ngayon ang malalim na ibig sabihin ng CCB or Customer-Centric Business? Isang dahilan kung bakit CCB ang tawag natin dahil ang ating business model ay nakatuon sa customer satisfaction. Kaya lahat ng mga magagandang benefits at mga perks na pwede nating ibigay sa inyo at sa inyong mga customers, binibigay po natin. Kasi we understand na kapag happy ang customers, mas tatangkilikin nila ang iyong produkto. Kasi po, mas madali ang pag-retain ng mga suki mo na kaysa palagi kang maghahanap ng mga bagong customers. Kung mayroon tayong mga magagandang benefits para mapanatili ang atin pong mga customers, saan ka naman ngayon maaaring makahanap ng customer? Dito sa ating negosyo, meron po tayong iba't ibang paraan para makahanap ka ng customers. Una, pwede kang magbahay-bahay. Sunod, pwede kang magbenta sa mga kakilala mo. Pwede din sa mga sari-sari store sa lugar mo o hindi kaya ay sa iba't ibang online platforms gaya ng Facebook, TikTok, Instagram at iba pa po. Pero ang tanong, lahat ba ay customers mo? Ang sagot ay, siyempre hindi. Eto mga kasama ha, pakinggan nyo po ng mabuti ang ipapaliwanag ko po sa inyo para bago po kayo magsimula sa paghahanap ng mga customers, tama yung mga steps na gagawin po natin. Kung ikaw ay isang negosyante, dapat mong tandaan na meron po tayong 4 na uri ng customers. Ano yon? Number 1 or category 1, sila yung mga customers na ready nang bumili. Category 2, bibili pero nag-iisa pa. Category 3, sila po yung mga information seeker. Number 4 or category 4, sila po yung hindi talaga bibili. Una nating pag-usapan ang category 1. Ito yung mga customer na handa na po talagang bumili sa'yo. Kumbaga, hindi mo na sila kailangan kumbinsihin kasi sila po mismo kusa ang bibili sa mga products na binibenta mo. Ibig sabihin, sila po ang perfect na target market natin. Pangalawa, or yung category 2, sila po yung mga customers na bibili na pero nag-iisa pa. Isa din ito sa mga target customers mo pero need lang po natin ng kaunting push para bumili sila sa atin. Yan ang dahilan kung bakit meron po tayong mga vouchers na binibigay sa atin pong mga customers para syempre dagdag benefits kung sa'yo sila bibili kaysa iba. Category 3, Information Seeker. Sila yung kailangan mong iwasan na mga customer. Kasi sila yung mga makikiusyoso lang pero hindi naman sila talaga bibili. Kumbaga makikimarites lang. Kasabay din nila dito ang category 4. Yung customer na hindi naman talaga bibili sa'yo.
Yung category 3 at category 4 ang kailangan mong iwasan na type ng customer. At ang category 1 and yung category 2 naman, ang dapat mong pagtuunan ng atensyon kasi sila po ang perfect market para sa business mo. Isang paraan para malaman kung anong klaseng customer ang makakausap mo ay ang pagtatanong sa kanila. Halimbawa, tanungin mo si customer kung ang binibili ba niya na bigas ay per sack. Kung ang sagot niya ay oo, alam mo na pwedeng category 1 siya or category 2. Kasi ang binibenta po natin na bigas ay per sako. Kung hindi naman ang kanyang sagot, so malamang category 3 or category 4 po siya. Kaya po namin gustong maintindihan ninyo ang mga bagay po na ito para bago po kayo magsimula bilang mga franchisers natin ay nasa tamang direksyon po kayo. Isa yan sa sinabi namin sa inyo during sa atin pong launching na dito po sa Project Hope, hindi lang po business at benefits yung ibibigay po namin sa inyo. Kundi, bibigyan din namin kayo ng iba't ibang mga training kagaya po nito para magkaroon po tayo ng knowledge towards business. Kasi kahit may capital ka or marami kang negosyo pero lack of knowledge ka naman, malulugi din po yan. Sabi nga nila, knowledge is power. Tandaan niyo po mga kasama na there is no substitute for knowledge. Kaya bilang mga franchisers, mahalaga na maka-attend kayo sa ating sessions kagaya po nito para marami po kayong matutunan sa pagninegosyo. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang iba't ibang uri ng mga vouchers po natin. Una, meron po tayong product voucher. Ito po ang voucher na nakuha ng mga customers mo every time na bumibili po sila ng bigas. Pangalawa, cashback voucher. Ang voucher na ito ay para lang sa ating mga franchisers kasi every time na meron po kayong naibenta na bigas, may matatanggap kayo na 300 pesos worth ng cashback voucher. Number 3, franchise or activation voucher. Ang voucher na ito ay para po sa ating mga area franchisers at sa mga beneficiaries. Kasi maaari nila itong ibenta para magkaroon po sila ng sub-dealer ang mga area franchisers po natin. At para sa mga recipients naman ay maaari nila itong ibenta para may magamit sila na credit sa kanilang bills payment at e-loading na app. Paano naman gagamitin ang bawat voucher? Pag-usapan natin ang product voucher. So, maaari mong magamit yung atin pong product voucher sa atin pong online store bilang discount sa iba't ibang mga products sa atin pong website. Yun po ang gamit ng ating product voucher. Pangalawa, ang gamit naman po ng ating cashback voucher kapag meron po kayo nito ay maaari nyo po itong ipa-convert sa tinatawag na kit. Ang kagandahan po sa kit kasi meron po siyang laman na iba't ibang mga benefits na maaari mong makuha. Meron kang beauty bar, men's soap, or family soap na nagkakahalaga ng 299 pesos. Meron ka ring CCB rewards card na ang halaga po niyan ay 2,999 valid for 50 years. Meron ka rin pong online rice bodega inventory na 150 pieces na sako. Iyan po ang gamit ng ating cashback voucher na pwede mo pong i-convert sa tinatawag po natin na kit. Pangatlo, franchise voucher. Ang voucher po na ito ay maaari nyo pong ibenta sa atin pong mga sub-dealer kung ikaw ay area franchiser. And kung ikaw naman ay isang beneficiary or recipient ng Project Hope, maaari mo rin po itong ibenta sa iyong mga kakilala sa halagang 999 pesos para may magamit ka po sa iyong bills payment and e-loading app. Ngayon, pag-usapan naman po natin kung bakit mas maganda na ipa-convert ang iyong cashback voucher sa kit. Kung naalala po ninyo, isa po sa makukuha mo sa ating kit ang tinatawag po na cashback card.
Ang halaga ng isang cashback card ay 2,999 pesos na valid po sa 50 years. Pero makukuha mo po ito ng libre kung ipapakonvert mo ang iyong cashback voucher sa KIT. Para saan o ano naman ang cashback card? Ang cashback card po ay isang loyalty card para sa mga customers na every time bumibili sila sa iyo ng bigas at ng iba't ibang mga products ay may nakukuha po sila na points na pwede syempre nilang makonvert into cash. Ibig sabihin, dahil meron kang mga rewards na pwedeng ibigay sa mga customers mo, mapapanatili mo sila ngayon bilang mga suki. Ano naman ngayon ang advantage ng cashback card kaysa product voucher kung ikaw ay customer? Ang kagandahan sa cashback card dahil magagamit mo ito sa lahat ng mga products online at hindi po siya nag-e-expire. Ang voucher po kasi ay valid lamang sa loob po ng isang buwan. Ang maganda pa kasi 50 years ang validity ng cashback card. Ibig sabihin, 50 years din valid ang mga perks and benefits na maaari pong makuha ng iyong mga customers. Tandaan nyo po mga kasama, happy customers is equal to higher sales. So ayun po mga kasama, no? Nakita po natin ang iba't ibang type ng customer. Ayan. And then nakita din po natin yung iba't ibang uri ng mga vouchers na binibigay po natin sa lahat. Sige nga po, bago po ako mag-proceed sa next po natin na topic, gusto ko po malaman kung nakikinig po kayo. Sige, tanungin ko nga po, ano po yung sa apat na type ng customers po natin, kasi gusto ko maintindihan ninyo, no, kung bakit po natin din-discuss yung apat na type ng customers po natin. Doon sa apat na customer, anong category po yung kailangan po nating iwasan po mga kasama? Sige po, paki-chat naman ako sa atin pong chatboard. Ayan, category 3 and 4. Ayan. Kay sino ba to? 1 and 2, kailangan nating iwasan 1 and 2, kailangan daw iwasan. Sige. Ayan. Sige po, ano naman yung type ng customer na category 1? Sino po sila? Ayan. Ang category 1 po, ano po ito na mga customer? Ayan. Sige. Chat nyo po. Mga ready na bumili. Okay. Sige. I hope na nakuha po natin yun mga kasama para just in case na meron po tayo ma-encounter na mga customer sabihin niya, ay hindi lang ako order sa iyo kasi ang hirap sa online man yan. Ay ang hirap, bakit ganito, bakit ganyan. So alam na po natin mga kasama na yung mga ganoong type po ng mga customer ay nasa category 3 and nasa category 4. So kailangan po nating silang iwasan. Okay? Doon po tayo magbigay ng focus sa atin pong mga customers na ready na bumili po sa atin, which is category 1 and category 2. So papaano mo ngayon malalaman na kung yung customer na yon ay category 1 and category 2? Simple lang. Pwede mo siyang tanungin kung bumibili ba siya ng produkto na kapareho sa atin. Let's say for example, meron kang bigas. So unang-una mong itatanong sa kanya, kay customer mo, kung kumakain ba siya siyempre ng kanin. Siyempre, siyempre lamang yung sagot niya po dyan ay oo. Tapos tanungin mo kung ano po ba yung binibili nila na bigas. Bawat sako ba? Bawat kilo? Bawat 5 kilo? Okay?
Pag sinagot niya po ay per kilo lang, siyempre hindi po siya yung target market natin kasi yung binibenta po natin 25 kilograms ng bigas. So pag sinagot niya po sa inyo, 1 kilo lang po sa akin, di sa malamang, hindi po siya yung target market po natin. And yung iba't iba pa pong mga tanong na maaari niyo pong itanong sa kanya para ma-identify ninyo na category 1 po siya or category 2. Pag na-identify ninyo na category 3 and category 4 po siya makakasama, di ibig sabihin, um, hindi natin or hindi na po natin kailangan bigyan ng pansin sila sa ngayon. Okay, sa ngayon. Pero meron namang tendency na itong si Category 3 at si Category 4, pag nakita po nila na marami na po yung bumibili sa atin, kasi alam na po natin karamihan sa mga Pilipino to see is to believe, diba? So pag nakita nila na marami na kayong customers, marami na pong bumibili sa inyo, some other time, baka maging Category 1 and maging Category 2 po sila. Okay, sige po, bago po tayo mag-proceed sa ating susunod na topic, which is yung ating ordering process. Kung may question kayo, pakitype lang po sa ating chatboard regarding po doon muna sa ating diniscuss. And kung wala naman, pakitype lang po ang salitang clear para alam ko kung pwede na po tayo mag-proceed. Sige po, proceed ako sa next na topic po natin mga kasama. Balik na po tayo sa atin pong main screen. Ayan, I hope na klaro lang po yan sa inyo. Bali, ito po yung form na to. Ito po yung pinaka-updated na gagamitin natin sa pag-order, no? O sa pag-place ng inyo pong mga order kasi sa pamamagitan po nito, maiiwasan na po natin yung iba't ibang mga delays and yung iba't ibang mga issues na encounter namin before, especially sa pagtaas ng presyo ng bawat bigas. Ngayon po mga kasama, pakitake note nyo po yung mahalagang bagay po ito para kung sakali na may customer kayo. Kasi ganito yung mangyayari. Pag si customer mo, hindi siya marunong sa online, ano yung pwede mong gawin? Ikaw yung pwedeng umorder in behalf sa kanya, di ba? Pwede naman kasi yun. Now, paano naman kung hindi ka marunong? Hindi yun pwede kasi beneficiary ka. Kailangan marunong ka. Kaya, para magkaroon ka ng idea kung paano po umorder dito po sa ating ordering form, ay kailangan mo pong tandaan yung iba't ibang mga bagay na to. Okay? So, unang-una sa lahat, pag kinlik mo or pag pinuntahan mo po yung ating ordering form, ang tanong dito, ano ang email address ng customer na papadalhan ng resibo or personal mo man na order yan? So let's say for example, Juan de la Cruz at gmail.com. So dapat si customer mo or ikaw ay may email para dyan po pumasok yung invoice or yung electronic receipt ng inyo pong order. Tapos, click nyo lang po yung okay. Ayan. Ano ang outlet number mo? Ang outlet number mo po, mga kasama, ibibigay po namin sa inyo after po na nakapirma na po kayo ng inyo pong kontrata. Okay? So, ang outlet number, ibig sabihin, yan po yung nagpapatunay na meron na po kayong online store sa atin na meron po yung lamang 50 na sako ng bigas and yan po yung maaari po ninyong ibenta bawat buwan. So let's say for example, yung inyo pong outlet store is 03, hindi na malabas. Let's say for example is 121365. Okay? Tapos click nyo lang yung okay after na malagay yung inyo pong outlet number. After ng outlet number, ano ang kumpletong pangalan ng customer mo? So, syempre, Juan de la Cruz. Yan. Example, yung pangalan ng customer mo, tapos click mo po yung okay. Ano ang kanya pong mobile number? Sabihin natin 9129. Ayan. Tapos click nyo lang po yung okay. Tapos eto, address kung saan nakatira si customer, no? Ano ang kumpletong physical address at barangay ng customer mo? So let's say for example, ayan.
Ayan. Yan. Let's say for example, lagyan natin ng ganyan. Tapos, ang lungsod nakatira si customer mo. So, let's say for example, Manila kasi marami po sa atin yung mga taga Metro Manila. Or, tignan natin. Nabotas. Yan. Okay? Tapos, piliin ang best price for Nabotas. Yan. May makikita po kayo na option. Tapos, okay. Ilang sako ang gusto mong bilhin? So, isa or dalawa kung ilan yung gusto mo. Tapos, type ang okay. Paano babayaran ng customer mo ang in-order niya? It's either payment first, meron tayong COD, and may cash on pickup. So, let's say for example, payment first. Tapos, i-click nyo po ang submit. Yan. Pag na-click nyo na po yung submit, mga kasama, okay, lalabas po yung summary sa email ng customer or yung invoice na kailangan. Ayun. And then, yun na po. Mag-antay na lang po si customer or kayo man na ma-deliver sa kanya ng atin pong mga partner na delivery or ng atin pong supplier. Sige po. Bago tayo mag-proceed, may question po ba kayo dito po sa ating ordering process? Napakadali lang naman po niyang tandaan, no? Kasi simple lang naman yun. Ang kailangan mo lang naman ilagyan ng detalye na yung customer, pangalan niya, yung address niya, contact number, yung email, tapos yung address kung saan ipapadeliver, ilan yung i-deliver sa kanya ng bigas, etc. Ayun, sige po. Kung may question po kayo, pakitype lang po sa ating chatboard. Kung wala naman, pakitype ng salitang clear para alam na po namin kung what you call this, kung klaro na po. Ayan, dagdag ko rin po na yung form na pinakita natin kanina po, no, mga kasama, that is for your customers. Ngayon, mamaya, pag umabot po tayo sa part ng sa initial order or sa MIGS, iba naman po yung form na ginagamit po natin. Kasi as of now, based sa data ko po dito, mga kasama, after po ng ating launching, no, sa Tabuk City, meron na po nag-place ng kanila pong initial order. Ibig sabihin, sila po yung mga qualified for our upgraded benefits. Ngayon, yung form para doon sa initial order, different po siya versus sa form na pinakita po natin kanina. Kasi yung kanina, para po yun sa mga customers. Ayan. So far, clear naman sa atin pong lahat. So siguro po sa punto pong ito, I will give the floor sa atin pong project director, no? Ayan, para maano po natin, maituro po nila sa inyo kung ano po yung tinatawag natin na weekly business review. Sige po, go ahead. Ayan, sige. Klaro po ba na nakikita ninyo sa screen yung atin pong weekly business report form, mga kasama? Please type naman po yung salitang klaro or visible kapag klaro nyo po na nakikita itong naka-share po sa screen ninyo ngayon. Para magkaroon po tayo ng kaunting tutorial kung paano naman po kayo magsasubmit ng inyo pong weekly business report regarding po sa inyong mga sales at naging performance weekly. Ayan, sige, that's good to know na clear po. Magsisimula po ako, mga kasama, ha. Ang weekly business report natin, ang purpose po ng pagpasa nito ay para ma-monitor natin ang quota ninyo kada buwan at malaman din natin ang mga challenges o problema na nahaharap ninyo sa negosyo at para mabigyan natin ng suggestion or solution. Ang deadline po ng pagpasa ng ating pong WBR or Weekly Business Report ay tuwing Sabado ng gabi at 7 p.m. So in connection po sa kanina, kapag meron na po kayong mga customer na nabentahan po ng bigas, iti-take note nyo lang po muna yon. Tapos every Saturday, kapag meron na po kayong na nabentahan ng mga customer, pag nalista na po ninyo yon, is ilalagay naman po ninyo dito yon sa ating weekly business report form. Para naman po sa end namin ay ma-monitor po namin ang inyong mga performance kung nakakabenta ba kayo or hindi. So tandaan po natin na ang monthly quota ninyo ay 15 sacks of 25 kilograms ng bigas.
feasible naman at hindi naman siya mahirap abutin kasi 15 na sako lang po ang kailangan yung mabenta every month. At tapos sa atin naman pong bills payment franchise, dapat magkaroon lang po kayo ng at least na 30 billing transactions. So dahil meron po tayong 4 na weeks sa isang buwan, hinati-hati po natin ang inyo pong target para at least mas mabilis at hindi po tayo mahirapan na mag-monitor. So every week, ang kailangan mo pong mabenta ay 4 na sako ng bigas at sa billing transactions naman ay 8. Yan. Para makapag-fill out po kayo dito, ilagay nyo lang po yung date ngayon or kung date kung kailan po kayo magsasubmit ng report. Tapos, piliin nyo lang po kung anong area or city po yung nag-endorse sa inyo. Lagay nyo lang po dito ang inyo pong pangalan. Example, De La Cruz. First name, middle name. Yan. Tapos, lagay nyo lang po yung inyong active mobile number. Tapos ang date, kung ano po yung coverage ng inyo pong report. So kung halimbawa, Sunday ngayon, tapos magsisimula na po kayo agad bukas. So yung ilalagay nyo po na date is from bukas until sa Saturday po, kung kailan kayo nag-submit ng report po na ito. Tapos ilagay kung ilan ang nabenta mo na bigas sa buong linggo. So halimbawa, kung magsisimula ka man agad ngayon, at makapag-comply ka na sa ating requirements, lagay mo lang kung ilan yung number of sacks na nabenta mo. So kung wala, lagay mo 0, kung ilan man, at kung more than 3, lagay mo lang dito sa others, halimbawa 5. Yan, Monday, Tuesday, same pa rin kung ilan yung nabenta ninyo sa araw po na yon. Para naman po sa billing transaction, same pa din po yung gagawin ninyo. Pindutin nyo lang or piliin dito kung ilan man po yung number of transactions na na-process naman po ninyo for the bills payment. Tapos sa end part po ng ating report, meron po ditong question na ano ang mga effort na ginawa mo para makabenta ka ng bigas. Kasi kailangan po naming malaman kung tama po ba yung ginagawa ninyo na pagbibenta or tama po ba yung pagmamarket na ginagawa ninyo para makahanap naman kayo ng customers. So ilagay nyo lang po dito, nag-post, halimbawa, example lang ito nag-post po ako sa Facebook. Yan. Or Facebook Marketplace. Yan. Yan yung halimbawa ng effort na kunwari ginawa mo para makahanap ka ng customer. Tapos, ano naman ang effort na ginawa mo para makaprocess ka ng billing transactions ng customers mo? Halimbawa, sabihin natin, kinausap ko yung kaibigan ko. Yan. Kaibigan ko at inalok ko siya na sa akin na magbayad ng bills niya. Ayan, mga halimbawa po yan ng mga senaryo na ilalagay nyo po dito. Pero syempre yung ilalagay nyo po dito, yung kung ano talaga yung ginawa po ninyo Kung sakali naman na wala kayong effort na ginawa, ilagay nyo din po dito, wala po akong ginawa kasi naging busy po ako sa ganito, ganyan. Ayan. Kailangan po natin yung malaman. Tapos, sa end part, click nyo lang po ang submit. So, yan na po yung gagawin ninyo na routine every Saturday po. May benta man po kayo or sa wala, kailangan nyo pa din pong mag-submit ito kasi napakahalaga na ma-monitor po namin ang inyo pong mga performance every week. Ayan. Yun lang po yung sa part ko, Sir Jim. Klaro po yan sa ating mga attendees. Ayan, kailangan po ito mga kasama kasi syempre as mga beneficiaries and as in partner ng LGU yung ganito pong proyekto, yung mga report nyo po na ibibigay po na yan, siyempre, tinatanong po kami nila counselor, tinatanong po kami ng mga government officials kung kamusta yung mga naging performance ninyo and kung kamusta yung mga naging effort ninyo, no? Kasi siyempre, sila po ay kasama natin sa pagbibigay sa inyo ng iba't ibang oportunidad kagaya po nito. Di syempre, marapat lang na i-monitor din po nila yung mga performance ninyo. O let's say for example, doon sa form, may naglagay ilang sako ng bigas yung ibenta mo, nilagay niya 15.
Ibig sabihin, naka-reach siya ng quota natin sa loob ng isang buwan, ibig sabihin, good performing yung ganito. So, pag nakita yon ni councilor, ni mayor, siyempre, makikita nyo rin na matutuwa yung atin pong mga opisyal na nakita po nila na yung ating mga beneficiaries sa lugar niya ay hindi sayang or hindi sinayang yung binigay po na livelihood program. Kasi alam niyo po mga kasama, kadalasan po kasi nangyayari no sa mga livelihood program na binibigay po ng government ay kumbaga sa una lang po no nakiki-join, nakiki-effort yung mga beneficiaries. So dito sa atin ayaw po natin na mangyari yung ganon kasi we are foreseeing na kung maaari maging lifetime yung ganito pong negosyo and makapagbigay po sa inyo ito ng ginhawa sa buhay. Okay? So kailangan bilang mga beneficiaries, isa po sa obligasyon po natin is yung pag-effort dito po sa ating negosyo kasi sabi nga po namin paghahanap na lang naman ng customers yung atin pong gagawin na umorder po sa inyo. So hindi naman po gaano kabigatan yung ganoon po parte. So para ma-ano natin and para ma-monitor po natin yung naging effort ninyo, di siyempre kailangan ilagay po natin yon sa atin pong weekly business report. Sige po, maliwanag po ba yon sa inyo po mga kasama? Kung may questions po kayo regarding po doon sa atin pong form, pakichat lang po sa ating chat room. Kung wala naman po, pakitype po ng salitang clear so we can proceed sa second to the last part ng atin pong discussion ngayong hapon. Ngayon po mga kasama, pag-usapan naman po natin yung tinatawag po natin na MIGS or Member in Good Standing. Sir, ano po ba ano po ba yung tinatawag po natin na MIGS? Yung MIGS po mga kasama, ito po ay isang estado, no? Estado ng isang beneficiary or ng isang customer dito po sa Project Hope. Okay? So pag meron kang MIGS status or MIGS yung iyong estado, siyempre meron ka pong ma-avail na mga iba't ibang benefits pag ikaw ay bumili dito po sa atin or kung yung mga customer mo bumili sila sa'yo. Okay? So, una sa lahat, atin pong tandaan na meron tayong dalawa na mga customer. Una is yung suki or ito yung MIGS. Ibig sabihin, sila yung bumibili sa'yo, bawat buwan sa'yo sila bumibili ng bigas, ng dishwashing, ng mantika, ng itlog, etc. Okay? Para masabi po natin na MIGS or suki sila, kailangan sa'yo po sila bumibili ng kanilang monthly necessities. Okay? Or sa'yo po sila bumibili bawat buwan. Okay? Pangalawa, meron naman po tayong hindi suki, which is ito po yung mga customers na bumibili lang sa'yo kung kailan lang nila gusto. Okay? Sila po yung mga non-MIGS. Ayan. So, ito po mga kasama, ano yung mga perks or ano yung mga benefits na maaari kung yung estado mo ay MIGS or kung ikaw ay suki or yung customer mo ay suki. So, makakakuha ka po ng iba't ibang mga special offer na meron po tayo sa atin pong website, sa atin pong store, kung saan malaki po yung pwede po ninyong matipid dito po sa dito po sa mga packages na meron po tayo sa MIGS, especially sa mga bilibili na ninyo monthly. Ito po ang ilan sa mga example no ng mga MIGS package natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, and they are very happy kasi napaka kumbaga value for money yung atin pong mga packages. So let's say for example, ito lang sa Baguio City, yung all-in-all na amount po ng mga products na maaari nyo makuha ay yung original price nasa 2,345 pero mabibili nyo na lang po sa halagang 1,580. So napakalaking po nito mga kasama, napakalaking tipid po sa part ninyo and sa part ng atin pong mga customers kasi syempre pag bumili ka po sa labas ng bigas, ng oil, sugar, ng asin,
dishwashing, liquid detergent, fabric conditioner, mahal pa po yun, okay? So, yung total niya nga po is nasa 2, 3, 4, 5. Pero kapag ikaw ay merong MIG status, di syempre, meron ka ring MIG special offer na sa atin lang po yun. Maliwanag po ba yun sa inyong mga kasama? Ayan, pa-type naman po ako ng salitang clear if maliwanag po yun sa inyo. Ayan, clear po. Alright. Okay. Sige. So, ang tanong, since na meron tayong mga discounted na price, discounted na mga special offers, mga promos, kapag ikaw ay MIG status, ano naman ngayon yung gagawin mo para ikaw ay maging MIGS? So, eto, dalawang bagay mga kasama. Tandaan niyo po ito. Paano ka maging MIGS? Number 1, kailangan mong mag-initial order. Kasi lahat po kayo, hindi pa naman po kayo MIGS. Okay? Lahat po kayo, pati yung mga customers po ninyo ay hindi pa naman po MIGS kasi wala pa naman po tayong initial order. So, initial order, bakit meron yan? Ipapaliwanag ko mamaya, no? Kung ano yung importance ng initial order. And para ma-maintain yung pagiging MIGS or yung MIGS status po natin mga kasama, kailangan yung mga customers ninyo, sa inyo po sila bumili ng mga packages po natin bawat buwan. Kasi yung nasa MIGS package naman po natin, makikita nyo, hindi naman po yan dagdag gastos, no? Kasi yung meron po tayo sa mga package, eto naman po kasi yung common na binibili po ng bawat pamilyang Pilipino sa sa kada buwan na bumibili sila. Bigas, dishwashing liquid, kung makikita nyo halos the same lang po yung content po niya. Para syempre wala na po kayong pag-iisipan na ay baka dagdag gastos. Kumbaga, yung nasa mix package po natin, bumibili ka ng bigas, andun na yun sa mix package natin. Hindi ka na kailangan bumili pa sa SM, hindi ka na kailangan bumili pa sa merkado. Meron din tayo mantika. Yun, sa malamang gumagamit kayo ng mantika, may itlog din. 'Di ba? May mga sabon, may patis, etc. So marami pong mga kasama and ang purpose kung bakit meron tayong mix para yung mga customers ninyo, okay, instead na sa iba po sila bumili ng mga kailangan po nila bawat buwan, sa inyo na lang po sila bibili. Ibig sabihin nito, sa part mo bilang beneficiary, magkakaroon ka ngayon ng income in terms na sa iyo sila bumibili monthly, and sa part naman ng mga customer mo, panalo sila kasi yung mga products na bibilhin po nila sa ating mix package or yung package na bibilhin po nila is discounted na po yun. Ayan. So again, papaano ka maging MIGS or papaano ka magkaroon ng MIGS status? Number 1, kailangan makapag-initial order po kayo. And pangalawa, kailangan na bumibili, okay, ng ating MIGS packages bawat buwan. Ayan. So sa sa customer mo naman na non-MIGS or hindi siya suki, lahat ng mga price natin, okay? Lahat ng mga products natin, makakuha niyo yon sa regular pricing. Wala tayong binibigay na discount sa mga hindi nyo po suki. Yung gusto po kasi nating mangyari dito mga kasama, kung bakit meron tayong mga vouchers, bakit meron tayong mga discounted na MIGS packages, para yung mga customer mo na yan, okay, ma-retain mo sila monthly. Ibig sabihin nito, every month, assured ka na meron kang customer. Kasi kung naalala po ninyo, meron kasi tayong quota, no? Na 15 na bumibili na 15 na customers na bibili po sa atin. So kung bigas man yon, 15 yung target natin sa bigas, sa bills payment man yon, yung sa bills naman, dalawang transaction. Ganun lang naman kadali. Ang tanong ko sa inyo po mga kasama, saan ba mas madali? Yung every month maghanap ka ng bagong 15 na customer, or every month yung mga customer mo na 15 nung first month, sila na lang yung bibili sa iyo parate? Alin yung mas madali doon? Sige nga po, paki-chat nga po ako sa ating chatboard. Alin yung mas madali? Maghanap ka ng bago every month, or i-retain mo na lang yung mga customers na meron ka?
Pachat. Ayan, i-retain na lang po yung current customer, yung dating customer lang. Yes. Yan. So alam natin exactly na mas madali na i-retain na lang yung mga customers na umorder sa'yo or yung mga current mo na customers kesa maghanap ka palagi ng bago. So papaano mo sila mare-retain? Bigyan natin sila ng iba't ibang mga value for money ng mga products and services kagaya po nitong MIGS package po natin. Kasi pag sa iba sila bumili, biruin mo yon sa ano ko last time sa nag-grocery ako last time sa SM, tinignan ko yung mga iba't ibang presyo ng sabon and yung iba't ibang mga presyo ng bigas. Alam nyo, napakamahal ngayon ng mga bilihin mga kasama. Okay? Pero kung kayo and yung mga customers po ninyo, sa inyo na po sila bibili ng atin pong package or yung mga monthly necessities nila bawat buwan, ma-avail nila yung atin pong discounted na mga presyo. So panalong-panalo yung kumbaga it's a win-win situation for both parties, no? Sa part ninyo panalo kayo kasi may income kayo na may assured income kayo bawat buwan, and sa part ni customer value for money yung mabibili po niya. Ayan. So ito po mga kasama, gusto ko pong bigyang pansin po ninyo itong tanong na ito, bakit mahalaga ang initial order? So ito po yung iba't ibang mga dahilan, no, kung bakit mahalaga na mag-initial order kayo or yung customer po ninyo some other time after po na meron na po kayo, after po na magsimula na po tayo sa paghahanap ng customer. Unang-una pong dahilan, okay, magkakaroon ka ng MIG status. So alam naman po natin na pagka meron kang MIG status, all goods ka na, no? Pangalawa, makakakuha ka ng mga discounts and mga special offers po natin. Hindi lang po sa MIGS, pati po sa ibang mga products na kumbaga naka-sale po sa atin pag meron kang MIGS status. Pangatlo, and importante sa lahat, pag hindi ka kasi nag-initial order, tatanungin ka ni customer, saan yung bigas mo? Or may sample ka ba dyan? Okay? So kung wala kang maipakita na sample kasi hindi ka mag-initial order, sa malamang hindi na lang siya bibili sa'yo. So mahalaga na mag-initial order ka para may magamit ka po na sample sa mga customers mo. Pang-apat, okay? Isa po sa requirement or isa po sa reason or isa po sa kumbaga sa obligasyon natin para mapanatili yung ating free business franchise na binigay po natin sa inyo is yung pag-initial order po natin. Kasi siyempre, alam naman po natin na libre, no, yung negosyo na ibinigay po ng Project Hope and ng ni Councilor or ni Mayor or ng LGU na nag-endorse po sa inyo. So para siyempre mapanatili po natin yung free kasi wala naman po tayong binayaran po dito. Di siyempre, kung naalala ninyo, 2 P yung kailangan nyo pong tandaan dito po sa atin, paggamit and pagbenta. Okay? So part po ng paggamit is yung tinatawag po natin na initial order. Panlima, meron ka pong free activation or free 5 activation voucher na makukuha. Yung activation voucher na to, okay, pwede mo itong ibenta sa mga kakilala mo na gustong magkaroon ng business kagaya sa'yo. Ngayon, yung kagandahan nito kasi pag naibenta mo, meron ka ngayon maaaring magamit na credits or pang-load sa iyong bills payment na wallet. So ang halaga po ng isang activation voucher based sa video natin kanina ay nasa 999 pesos. Pero tandaan niyo po ito mga kasama, yung free 5 activation voucher na ito ay ibibigay lang po natin sa lahat ng mga beneficiaries na nag-initial order. Okay? So kung hindi siya beneficiary, kung customer mo lang siya, wala po siya nito. Okay? Yung meron lang ng free activation voucher is kayo na mga beneficiaries provided na makapag-initial order po tayo sa loob ng 1 linggo. Okay? And number 6, isa pa sa ibibigay po natin kapag nag-initial order po kayo ay meron po tayong free product voucher na makukuha. Okay? Meron po tayong free product voucher na makukuha sa lahat po ng mga beneficiaries na mag-initial order. Ngayon, pag customer mo yung gustong bumili, wala siyang 3 product voucher. Yung meron lang siya ay
isa lamang. So napakalaking bagay po nito mga kasama sa lahat ng mga beneficiaries. Kayo lang po yung binibigyan natin ng 5 na activation voucher and 3 na product voucher na magagamit nyo na as discount sa atin pong iba't ibang mga products and services sa atin pong website. Mamaya itatakal po natin kung saan nyo po magagamit yung atin pong product voucher. And last but not the least, yung pinaka-importante sa lahat, magiging eligible po kayo sa ating tinatawag na cashback program. Okay? So napakalaking benefit po nito mga kasama kasi kung naalala ninyo sa iba't ibang mga sikat na mall, SM, sa Robinsons, may mga loyalty, no? Mga loyalty program sila na ni-insist, may mga points ka na iniipon. Dito sa atin, meron din po tayo ng ganon. Okay? Ang kagandahan lang kasi yung points na iniipon mo or iniipon ng mga customers mo ay convertible po siya sa cash. Okay? So para maging eligible ka dito po sa ating cashback program and para matutunan nyo po yung iba't iba pang mga detalye nitong ating cashback program, kung gaano po siya kaganda, maaari nyo pong puntahan yung atin pong website. So, ibibigay ko po ito sa inyo. For a while, share ko lang po yung aking screen. Ay. Ma'am Judy, pwede mo ba ma-send ang link ng CCB Rewards, ang knowledge base, sa atin pong chatboard para ma-save ng atin pong mga beneficiaries? Saglit lang po, Sir Jim. Ito, i-share ko. Para matutunan pa ninyo yung ibang mga detalye regarding sa ating cashback program. Ayan. So, pwede nyo i-search sa inyo pong Google Chrome is itong ccbrewards.biz/knowledge base. Ito pong link na ito mga kasama, tandaan nyo po itong link ng knowledge base kasi lahat po ng mga bagay na kailangan nyong malaman andito po sa ating website. Kung may mga tanong kayo, andito na rin po yung mga sagot. Okay? So, ayan. Ang website na ito ay para sa mga beneficiaries ng Project Hope at sa mga area franchises ng CCB. Okay? Ayan. So, saan po makikita? Scroll down nyo lang. Tapos, meron po kayo makikita na cashback video. So, i-click nyo lang po yung cashback videos and panoorin nyo po yung iba't ibang mga detalye ng atin pong cashback program para makita po ninyo yung iba't ibang mga benefits, no, ng atin pong cashback program and kung bakit kailangan po ito. Ayan. I hope na na-take nyo na po yung ating website. That's ccbrewards.biz, B-I-Z, /knowledge base. Ayan. Sige po, bago po ako mag-proceed sa atin pong rewards or sa ang store nyo man po yung paggagamitan yung atin pong tawag dito, yung atin pong mga product voucher. Kung may question po kayo, paki-type lang po sa atin pong sa atin pong chatboard. Ayan. Ito po. Ayan. And dagdag ko po dito, gusto ko lang i-emphasize, no? Ito, i-share ko po ulit yung difference, no, sa mga additional or upgraded benefits na maaari pong makuha ng mga magi-initial order kasi based po nga sa record ko, meron na po tayong at least 13 na nag-initial order from our last launching sa Tabuk City last week. So ito po sa atin pong screen sa standard benefits, kung hindi naman kayo mag-initial order dahil optional lang naman po yung ating initial order, yan po nakalagay sa taas yung standard na benefits po natin. And kung kayo naman ay mag-initial order, ang maganda kasi meron tayong 25 kilograms na sako and meron tayong 5 kilos. So pag nag-initial order po kayo, gaya ng ginawa ng iba nating mga beneficiaries, which is ang pwede nyo pong gawin dyan, syempre, una-una sa lahat, pwede nyo kainin kasi sa inyo naman po yan. Kung hindi naman, pwede nyo po ibenta sa mga kakilala po ninyo. So, nasa baba, yung upgraded benefits naman ng lahat ng magi-initial order. As of now po, yung presyo po ng bigas natin, no, sa
Tabuk City ay nasa atin pong form. Or pwede nyo pong tanungin yung atin pong Facebook page sa current price para po mabigyan po nila kayo. Kasi sa bawat area, iba-iba po kasi yung ating presyo ng bigas. Yan, hindi lang naman kasi, alam ko, hindi lang naman taga-Tabuk yung andito po sa ano po natin, sa atin pong training ngayong hapon. So again ayan yung difference nung dalawa. Ayan, yung difference nung dalawa. Standard benefits, meron ka pong 50 sacks of rice ng 25 kilograms na makikita nyo po yan sa inyo pong online store. Kumbaga tawag natin dyan ay online inventory. Kung wala kayong pwesto, walang problema kasi meron naman tayong centralized warehouse na po pwede po ninyong pagtaguan ng atin pong mga bigas. Yan siya. Number 2, e-loading business, and number 3, bills payment. Ngayon, kung ikaw naman ay nag-initial order, same din po yung matatanggap mo, the first 3 ng nasa standard plus yung eto pang sa baba. 21-in-1 na business franchises. Ayan. Tapos eligible po kayo sa physical store after 6 months. Eligible din po kayo sa ating business vehicle or yung ating minivan kung naalala po ninyo sa ating launching. And isa sa pinakamaganda sa lahat ay dahil magiging isa na lang yung quota po natin. And the last one, yung one of a kind na online ayuda or cashback program dito po sa atin. Sige nga po, bago lang ako mag-proceed, no? Habang wala namang ako nakikitang ibang mga questions. Sino po sa atin dito yung nakapag initial order na? Paki-type naman ng ako po. And sino pa po dito yung hindi pa? Ipaki-type na lang po ng wala pa ako. Ayan. Ako po, tsaka wala pa ako. Ayan. Si Mr. Tolino, Reynaldo Tolino, nakapag-initial order na. Si Miss Brenda Tanyo, nakapag-initial order. Si Lucky, wala pa ako. Ayan. So sa base dito po mga kasama, marami-rami pa po yung hindi pa po nakapag-initial order, no? And kung nakita nyo naman po, yung benefits na dagdag kung tayo po ay mag-initial order, which is yung kagandahan naman kasi kayo naman po yung kakain ng bigas nyo po na yon, sa malamang kaysa bumili po kayo sa iba, dito na lang po kayo sa atin na bumili ng inyo pong bigas for the following months mga kasama. Ngayon, sa mga hindi pa po nakapag-initial order and gusto na makuha itong upgraded benefits na binibigay po natin, paki-type naman po ang salitang upgrade. Okay? Sa mga hindi pa nakapag-initial order na gustong mag-initial order para makuha po yung upgraded benefits na to, paki-type lang po ang salitang upgrade para po ma-take note po kayo ng admin and mabigyan po kayo ng mga steps. Kasi baka lang hindi nyo po napansin sa email before and sa text, no, kung papaano po mag-upgrade or papaano po mag-initial order. Ayun. Ma'am Judy, medyo marami po atang nag-text. Nasusundan nyo pa ba? Yes po, Sir Jim. Nag-text, nag-chat pala. Sorry. Ayan, sige, sige. As of now kasi, sa record ko po from Tabuk City, nasa 13. Ay, hindi, nasa 12 yung nag-initial order. So, kung lahat po ng nag-type ng upgrade, magdadagdag po sila ng initial order. So, by next week, starting tomorrow, siguro may ano na po tayo. May mga beneficiaries na po tayo na maaari pong bigyan ng upgraded benefits. Ayan. Kay Grace Fernandez, wala pa akong initial order. Wala pong problema kasi optional lang po yun. Pero kung gusto nyo po, again, kung gusto nyo po makuha itong upgraded benefits, no, na sinasabi, ito po, yun na sa screen po natin. Ayan, oh. Yan, pwede po kayong mag-initial order. Just type upgrade para mabigyan po namin kayo ng steps kung ano po yung gagawin para po makapag-place kayo ng inyo pong initial order. So, bilangin ko lang kung ilan yung nadagdag. Sobrang dami. More than 20 ata ito. Ayan. Sige. Okay na ba, Ma'am Judy? We can proceed na ba sa ano po, sa next? Yes po, Sir Jim. Take note naman ng lahat. Sige po mga kasama. Kung mga kasama, isi-share ko po kung
ano po yung store, no, sa atin pong website, yung maaari po ninyong pagbilhan yung paggamitan ng atin pong product voucher. So ito po ang store ng Rewards by GPG. So as of now, ito po yung mga products na makikita nyo po dyan sa atin pong website na maaari nyo pong paggamitan ng discount. So let's say for example, itong Nokia 3310, i-click nyo lang po yung product po na ito, right? And after nyo po na i-click, meron po yung what you call this, description na nakalagay. Voucher fee. Nakita nyo po yan mga kasama, meron po siyang voucher fee. So kung meron kang matatanggap na 3 product voucher worth 500 pesos, okay? So tapos dito sa cellphone na Nokia 3310, voucher fee is 500 pesos. Ang tanong ko, kung 649 yung price nitong Nokia 3310, tapos meron kang discount voucher or product voucher na 500 pesos, magkano na lang ang babayaran mo? Sige nga po, pasagot ako sa ating chatboard. Again ang tanong ko, kung 649 yung price ng atin pong Nokia, tapos meron kang voucher na 500 pesos, magkano na lang ang babayaran mo or yung babayaran ng customer mo na o-order dito? Okay. Again magkano ang babayaran mo? Ayan. May mga nag-chat, 149 pesos. Ayan. So, napakagandang ano po nito, no, mga kasama. Napakagandang benefit ng tinatawag po natin na product voucher sa inyo and also sa inyo pong mga customers kasi malaki po yung discounts, no, na maaari nyo pong makuha dito po sa ating Rewards by GPG. Kukonti pa lang yung mga product as of now, pero some other time, dadagdag na po yun. May lalabas na po, may makikita na po kayo na iba't ibang mga products na marami pa. Ayan, ang tanong, halos lahat nag-type na po ng 149. Ang tanong ko po sa inyo po mga kasama, may nakita na po ba kayo or may mabibilhan po ba dyan sa inyo ng 149 pesos na Nokia 3310? Hindi nga po, pasagot nga po ako. Wala po. Ayan, sige, sa iba, baka kasi mayroon, baka kasi may nagbibenta 149 lang eh. Yon. So yan po yung sinasabi ko mga kasama, ang importance ng MIG status and yung importance ng pag-initial order. Okay? Kasi pag nag-initial order ka, meron kang vouchers na matatanggap and at the same time, magiging MIGs yung iyong status. Kung hindi ka MIG status, yung babayaran mo, 649 talaga. Pero kapag nag-initial order ka, ibig sabihin, magkakaroon ka na ng MIG status, may voucher ka na matatanggap. Isa ito sa mga product na binibenta natin na discounted. So, napakalaking tulong po nito mga kasama, no? 649, biruin mo 649, yung babayaran mo 149 na lang. Then, napakalaking ano po nito, napakalaking edge po nito mga kasama. Ang tanong ko po, malaking tulong po ba ito para mas maparami yung mga customers ninyo na bibili yung atin pong product voucher? Sige nga po, sagot nga po ako sa tanong ko. Malaking tulong po ba na meron tayong product voucher and mahalaga na makapag-initial order po sila para ma-avail nila yung atin pong mga products and services na nasa special offer? Ayan, yes po. Ayun. Ayan. So, yun po yung sinasabi natin mga kasama na yung kung ano man po yung meron or yung mga steps na kailangan pong ma-accomplish natin as beneficiary, kailangan lang po nating sundin para yung mga perks and yung mga benefit kagaya po nito ay totally makuha din po natin. Yun. Yan. Sige po, Ma'am Judy, may dagdag ka pa po ba dito sa rewards? So far, Sir Jim, wala naman po. Pero ano lang, pa-clarify lang po ulit na ito po yung store na ito, na Rewards by GPG. Bali, paggagamitan lang po ito ng mga customers ninyo or kayo kung meron po kayong free product voucher. So, exclusive lang po ito na store para po sa may mga free product vouchers na kung saan, as discussed po kanina, makakakuha lang po kayo ng free product vouchers kapag kayo po ay nag-initial order or yung customers po ninyo.
Ito pa pala, may mga sandal. Ngayon ko lang nakita. Ayan, mga sandal. So, magkano to? 699. So, babayaran mo 299 na lang. Nako, kahit pa pumunta ka po sa SM, I'm pretty sure wala kang makikita 299 na sandal. Dito lang po yan sa atin. I hope masaya po kayo sa ating benefits na ganito po mga kasama. At siguro para sa last part no ng atin pong topic, as I was promised kanina, meron po tayong mga reminders, counting reminders sa atin kung ano po yung magiging next step po ninyo pagkatapos nitong ating Zoom training ngayong hapon. And syempre para po maaga tayong matapos and hindi po kuhanin namin yung buong Sunday po ninyo kasi alam na po natin Sunday is family time. Ayan, so after po nitong ating Zoom na meeting sa ngayon, ang next step po na kailangan nyo pong gawin ay unang-una sa lahat, pirmahan yung atin pong kontrata and isend po sa Facebook page natin ang soft copy. Pangalawa, mag-place po tayo ng initial order. Papaano po kayo mag-i-initial order? Magbibigay po kami ng guidelines papaano po yung initial order kasi as of now, under maintenance na po yung atin pong website. So po pwede po na doon lang po sa ating ordering form, siguro may mga hingin lang po kami na detalye sa inyo and kami na po bahala mag-place. And pangatlo, i-claim nyo po yung inyo pong free business. Malalaman nyo po kung na-claim nyo na yung inyo pong free business once na meron na po kayong outlet ID number or merchant ID number and yung iba't iba pang kailangan nyo pong makuha as beneficiaries. So para po makuha po natin lahat yon, okay? Ang pinakaunang step sa lahat is pirmahan yung kontrata po na isi-send po or na-send na po sa inyo. Tapos bigyan nyo po kami ng soft copy, isa nyo lang po sa ating Facebook page or sa email man, okay? Na what you call this, na nag-send po sa inyo. And pangalawa, kailangan mag-initial order po kayo. Alam naman po natin yung importance ng initial order. Unang-una, para maging mix ka, tapos para may magamit ka na sample sa iyong mga customers, and higit sa lahat, magiging eligible ka, may makuha ka ng mga product voucher, and higit sa lahat, magiging eligible ka sa atin pong cashback program. And number 3 is i-claim mo yung iyo pong free business franchise. I hope na maliwanag po yun mga kasama. Sige po, Ma'am Judy. Ayan, sige. Para po sa lahat ng naka-attend na at naka-attend na ng atin pong online sales training, after po nito, ang next step po ninyo ay mag-message sa atin pong Facebook page. Saglit lang po, i-share ko lang. Ayan. Yan po yung atin pong support channel para po sa Ilocos region at sa iba pang regions. Ito po yung JLGE Business Development Services. Ito po yung magiging next step po ninyo. Right after this training, mag-chat po kayo agad dito sa page at mag-inform na tapos na po kayong umattend sa atin pong online sales training. Para mabigyan po kayo ng next step ng ating admin, magbigyan po kayo ng copy ng kontrata na dapat po ninyong permahan at isisend din po balik doon. Okay? Ito po yung Facebook page natin ha. Wag na wag niyo pong kakalimutan na mag-chat po dito kasi sila na po ang bahala na magbigay ng next steps po ninyo at iba pang instructions. Ayan. So, ayun po mga kasama, no? After nito, message po kayo kaagad. May naka-standby ba na admin linggo ngayon or baka bukas pa makapag-reply Monday? The most na po siguro, Sir Jim, bukas na makapag-reply yung admin. Pero sa Okay. lahat ng ating beneficiaries, kailangan nyo pong mag-chat agad. Kasi po marami po tayong inquiries na natatanggap every day. So baka matabunan po yung chat niyo kapag hindi po kayo nag-message sa page or hindi na ma-assist ng admin kapag late na po kayo na makapag-chat. Ayan. So mag-message po kayo kaagad mga kasama. Ang i-chat nyo po ay tapos na po ako sa online training. Yon. Pero mag-expect po kayo ng reply kung hindi po kayo ma-replyan ngayong araw kasi linggo po. Wala po tayong naka-duty na na admin. Baka bukas pa po sila makapag-reply.
Ayan, para mabigyan po kayo ng mga steps, especially yung kontrata and regarding po doon sa inyo pong initial order. So sige po, bago po tayo magtapos and mag-picture taking, may mga questions pa po ba kayo regarding sa lahat ng mga napag-usapan natin po ngayong hapon? Kung wala naman po, pakitype lang po ang salita pong clear. Alat ako ng mga 4 minutes. Antayin ko baka may questions or may hindi pa klaro. Ayan, sige, since wala na po tayong mga questions, sige, backread lang natin ng kaunti. If ever po may questions after this, sa page po ba pwedeng magtanong? Yes, doon po, as instructed, yung next step po ninyo ay mag-message doon sa ating support channel sa JLGE Business Development Services para mabigyan po kayo ng next steps ng ating pong admin. So, pakihintay lang po ang kanilang reply since Sunday po ngayon. And baka the most, bukas na po kayo ma-replyan or baka ma-replyan din po kayo within the day. Okay, wag na wag niyo pong kakalimutan na mag-chat doon sa JLGE Business Development Services po para sa ating next step. Again, since wala naman na pong questions na iba, sa lahat po ng mga available na makapag-turn on ng kanilang mga camera, pwede na po kayong mag-on ng kanyang pong mga video and camera para makapag-take po tayo ng picture para po sa ating pong attendance. Ay para naman po pala sa sa mga attendees na hindi taga Tabuk City, yung taga Negros na nandito po na naka-attend or nakapasok kanina, yung inyo pong support channel ay iba po. Doon po kayo mag-message sa House of Solutions. Siguro meron naman po kayo ng link since existing beneficiaries na po kayo. Sa taga Negros Occidental po, iba po ang inyong support channel. For Tabuk City naman, doon po kayo sa JLGE Business Development Services po. Ayan, since medyo madami po tayo, 2 shots po yung ating kukunin. Yan, sa makakapag-turn on ng kanila pong mga camera. Ayan, sige po. Ready po tayo sa ating first slide. Yan, binago-on po ng kanilang mga camera. Yan, sige po. Ready po tayo in 3, 2, 1. Smile. Ayan, sa next slide naman po tayo. Ready po tayo again in 3, 2, 1. Smile. Ayan, okay na po mga kasama. Thank you so much po. Once again, thank you so much for your time and effort na maka-attend ngayon sa ating online sales training and we congratulate you in advance dahil after this training ay pwede na po kayo makapagsimula ng inyo pong online business kapag kayo po ay nakapag-comply sa ating pong iba pang mga steps. Again, and dito lang po tayo hanggang dito lang po ang ating online sales training. Have a nice day po sa inyong lahat. Keep safe and stay healthy and we hope and pray na nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon kasama po ng inyong mga mahal sa buhay. Have a nice Sunday po sa inyong lahat and mabuhay po ang lahing Pilipino.